Para tuluyang mapulbos ang Maute Group, kinakanyon na ng militar ang mga terorista. Napakatras sa bakbakan ng Maute nang sama-samang lumaban ng mga residente at MILF. Mula sa Iligan City, narito ang unang balita ni June Veneracion. Live. June. Ivan, nung una ay airstrike at ground troops, ngayon ay gumagamit na nga rin ng kanyon ang militar laban sa Maute Group para matapos na itong problema sa Marawi City. Ang madalas gamitin sa mga giyera sa bundok at kagubatan, ginagamit na rin ngayon sa operasyon sa lungsod ng Marawi. Sabi ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, kailangan nilang gumamit ng kanyon laban sa Maute Group para matapos ng problema. Mahigit 1 linggo ng problema ito na nagpapahirap sa mga residente. Pero bukod sa epekto sa maraming residente, ang gulo sa Marawi ay sumusubok din sa kakayahan ng armed forces na tugunan ang ganitong klase ng problemang pangseguridad. Mahigit 1 linggo na mula nang mag-umpisa ang kaguduhan pero hindi pa rin lubos na natatapos itong problema sa Maute. Ang babala ng armed forces sa mga teroristang Maute sumuko na habang meron pang pagkakataon. Hindi lang sundalo at militar ang kalaban ngayon ng mga Maute. Sa isang barangay na aming napuntahan, nagsama-sama ang mga residente at mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front para labanan ang mga Maute. Nagpunta raw kasi nung Huwebes ang mga Maute sa kanilang lugar para pasabugin ang tulay doon para hindi na makapasok ang mga tropa ng gobyerno. Nagalit ang mga residente at MILF. Nakipagbarilan sila sa mga Maute hanggang mapaatras ang mga terorista. Bukod dyan, marami kaming nakakausap ng mga residente rito. Galit na galit. Gusto nga raw nila na sila na ang tumapos sa mga teroristang Maute. At yan ang latest mula rito sa Iligan City. Balik sa Ivan. June, paki-walkthrough mo nga kami sa sitwasyon dyan. Ano yung mga nagiging challenges kung bakit hindi matapos-tapos pa itong pagtugi sa mga Maute na yan? Alam mo, unang-una yung talagang nakapwesto sila, Ivan, sa napakagandang pwestuhan, mga matataas na gusali, mga konkretong lugar kung saan pwede nilang itago yung kanilang mga snipers, Ivan. Kahit naman yung simula ng day 1 dito, itong problema sa Marawi City, Ivan, ay talagang inaamin naman ng armed forces na isa sa mga nagpapahirap sa kanila, yung mga sniper ng Maute Group. In fact, karamihan nga dun sa mga government casualties, Ivan, ay ang nakapag-inflict nun ay yung mga sniper ng Maute Group. Sipin mo naman, kahit nga daw isang batalyon yan na sumusugod ng mga sundalo, malagyan lang ng 1 o 2 sniper sa isang magandang pwesto ay mahihirapan ng maka-advance yan. So, unang-una, yun nga. At syempre, yung urban setting, yung urban terrain, nahihirapan doon yung mga tropa ng pamahalaan. Tinaamin naman yon ng liderato ng militar, Ivan. May timetable ba na sinet ang government troops? Kasi hindi naman pwedeng buwan na magtatagal yung ganyang sitwasyon. Hindi talaga pwedeng magtagal, Ivan, dahil napakalaking perwisyo nito. Imagine mo naman, talagang halos buong populasyon ng Marawi City ay talagang nagsipaglikas na sa mas ligtas na lugar. Ang alam kong timetable na sinet dito ni Defense Secretary Lorenzana ay Biyernes. So, 2 araw yan mula ngayon. Pero kung kakausapin mo naman, yung mga nag-ooperate dito na tropa, yung mga tropa na nandito sa area, ay hindi sila masyadong ganon yung commitment nila dun sa timetable na yun. Pero syempre, pag sinat yan ng isang opisyal, galing Defense Secretary, kailangan mong sundin. Pero kung silang tatanungin mo, ang sinasabi nila palagi linya, ay gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para matapos sa itong problema, para na rin sa mga apektadong residente ng Marawi. June, yung mga hostage naman, ano ang official information natin dyan? Ilan ang hawak ng mga Maute at ginagamit daw ba silang human shield? Partikular itong grupo ni Father Suganov. Yan nga rin yung isa sa mga difficulties, Ivan, may mga hawak silang hostages. Sigurado mas magiging maingat dyan ang mga operating unit. Siyempre baka madamay. Yan naman yung gusto nilang iwasan. Ang huling bilang na narinig natin mula kay ARMM Governor Mujiva Taman ay 15 yung civilian hostages. Ewan ko lang kung gaano ka-accurate yan dahil may mga lumalabas ngayon na video na mas marami pa dyan yung hawak na hostages ng Maute Group. So magiging maingat sila dyan, mas magiging deliberate sila. Pero sa nangyayari ngayon, isipin mo naman, mula airstrike, nagkakanyuna na ngayon, may mga naririnig naman tayo mga reklamo mula dun sa mga residenteng natatrap
dun sa area na sinasabi nilang pati sila ay talagang misay inatamaan na nitong sinasagawang airstrike at maging itong artillery bombardment na isinasagawa ng Armed Forces sa Ivan. Jun, panghuli, kumustahin ko na rin yung sitwasyon dyan. Nandiyan ka ngayon sa Iligan. Kumusta ang mga bayan between Iligan and Marawi? Yan yung maski pa paano masasabi nating safe haven, Ivan, para sa dun sa mga residenteng takot na nagsipagbabaan mula sa Marawi City, dyan sila nagpupuntahan. Dito yung challenge talaga, itong paano mo siserbisyuhan yung napakarami sandamakmak na mga residenteng nagsipaglikas dahil nga dun sa labanan. Pero ang alam ko rin naman, bukod dun sa mga nasa evacuation centers, ay mas marami pa yung mga nakikituloy dun sa mga kamag-anak nila na ayaw magpunta naman dun sa mga evacuation center. So maraming siserbisyuhan at talagang challenge ito para sa pamahalaan para i-address. Hindi itong security problem na ito, kundi pati yung humanitarian crisis na nangyayari ngayon. Ivan. Jun Veneracion, live mula sa Iligan City. Maraming salamat.